Care, serbisyo, trabaho, negosyo. Mga swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 Para makaahon sa hirap, ang makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang sandata para ma-achieve at maabot lahat ang kanyang mga minimiti sa buhay. Kaya naman nagtungo sa Manila at labis na nagdadasal sa Baclaran Church, Ma'am Shizen. Oo, di pupunta dyan ng mami ko. Ah, talaga? Tuwing Oo. Wednesday, nagpupunta dyan ng mami ko. Dati din. Nagpupunta rin ako dyan. At tingnan natin kung paano nga ba nagkaroon ng milagro sa kanyang buhay ang kanyang dasal. Dahil ngayon, ang dating janitor po dyan sa Baclaran Church, milyonaryo na. At isa na rin po siya ngayong kagawad. Alamin natin ang swaktong kwento ng ating kapuso na si Julius Ladigohon, ang CEO ng Lenius Logistics Services. Sir Julius, magandang umaga. Magandang umaga po, Tuti and Sen. At sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ang lahat, Sir Julius, kamusta yung buhay mo sa Pangasinan? Actually po, sa Pangasinan po kasi nag-transfer lang po ako doon during po ng high school. Pero ako po talaga ay pinanganak po sa Baclaran, Parañaque City. It so happen po kasi sa private school po rito sa sa Manila, hindi na po ako kaya i-enroll ng magulang ko. So napilitan po kaming pumunta po ng Pangasinan kung saan po yun ay hometown po yun ng ng nanay ko. At doon na po ako pinag-aral po ng ng fourth year high school. Kamusta yung buhay niyo doon, sir? Doon po hindi po pareho no, nag-aaral pa po ako dito sa sa Manila po no. Kasi nung aking first year high school po sa Centro Escolar University po ako nung time po na yun, sa Tambo, Parañaque at sa Lycée de Saint Cyr. Nung doon lumipat na po ako ng Pangasinan para mag-aral, na-enroll din naman po ako sa private sa Rizal Academy of Pangasinan. Pero hindi na po siya kapareho nung panahon po na nasa Manila po ako kasi nung nasa Pangasinan po kami, wala naman pong trabaho talaga ang aking tatay tsaka yung aking nanay. So doon po kami po ay nakiki-ani lang po ng mga magsasaka. At the same time po ang aking magulang ay tinutulungan ko po mamulot po ng mga tuyong mga sanga, mga kahoy para gawin po naming uling at yun po yung binebenta po namin para maitawid po namin yung aming buhay sa araw-araw at amin pong pag-aaral po. Noong panahon po na yun, fourth year high school po ako. At sa school nga rin po, may mga pagkakataon din po para po kumita ng konting pera. Nandun po yung gumagawa po tayo ng assignment ng mga kaklase, mga project nila. And kung maalala ko nga po, yung talent po ng isang kaklase ko po sa paggugupit, ginamit ko rin po yun para kumita po kami ng mga panahon po na yun. Napakahirap po nung panahon na fourth year high school po ako, kumpara po nung nag-aaral po ako ng high school sa sa Manila. So nung nag-aaral kayo dun sa probinsya, sir, mag-isa na lang po kayo bumalik sa Manila para ipagpatuloy yung kagustuhan niyo makapagtapos ng pag-aaral? Apo, pagtapos ko po ng fourth year high school po sa Pangasinan, pagkatapos po ng graduation, sinabi po agad sa akin ng magulang ko na hindi na po nila ako kayang pag-aralin po ng college. Ako naman po, sabi ko, naintindihan ko po yun, pero during that time, sabi ko rin sa sarili ko na kung hindi kaya ng magulang ko sa ngayon, baka kaya ko. Kaya ang ginawa ko po, pagkatapos po ng graduation sa Pangasinan, kinabukasan po, bumalik po ako agad po ng Baclaran po. At nag-stay po ako ron sa tiyahin ko. Tapos naghanap po ako ng trabaho. Pagkabalik ko po ng Manila, pero
wala po tayong during that time, wala pong swerte sa trabaho. Nag-apply po ako sa mga iba't iba pong fast food chain para makapag-ipon, no. And since ako po ay mula 1984 ay volunteer po sa Redemptorist Church ng Baclaran, no. Pag ako po kasi ay may mga problema, may mga iniisip, mas naglalagi po ako sa simbahan, no, at tumitingin po dun sa larawan po ng ating mahal na Inay Maria ng laging saklolo. Sa pagtambay ko po ron, nadaanan po ako nung spiritual advisor po namin sa sacristan na si Father Tom Hagins. Apo. Tinanong niya po ko kung ano po ginagawa ko ron. Sabi ko po, Father, galing po ako sa pag-apply ng trabaho po kung saan-saan po para po makapag-aral. Hindi po sineswerte po, wala pong tumatanggap. Ang sabi niya sa akin, kung gusto mo, may mga trabaho rito sa simbahan, pagtiyagaan mo muna. So, nung time po na yun, ang unang trabaho ko po sa simbahan, pinaghukay po nila ako ng baunan po ng mga basura. Tapos po noon, kung saan po tinatapon yung basura, ako po yung naghuhukay para doon po nila ibabaon. Tapos tatakpan ko po uli. Tapos po noon, after maghukay, katatapos lang po pumutok din yung Mount Pinatubo. Pinaglinis po ako ng bubong po ng simbahan para tanggalin po yung mga lahar. Pinaglinis din po ako ng bintana para tanggalin yung mga dumi doon, nadulot po ng na dumi ng lahar. At until such time, nagkaroon po ng bakante para sa isang permanenteng trabaho, yung pagiging janitor po sa simbahan po. Yun po, doon na po ako tumagal sa pagtatrabaho po bilang janitor. Sabi ni Father, try mo muna mag-ipon, kung makaipon ka, di meron ka pampaaral. Pero tingnan din natin yung pagkakataon na may pasok kita bilang scholar sa ating simbahan. Kagawad, pero paano mo nahahati yung oras mo ba? Kasi gusto mong mag-aral, tapos parang yung oras mo nasa simbahan para magtrabaho. So paano mo na ma-manage po yung time mo? Nung nagkaroon po ako ng after 2 years po ng pagja-janitor, regular na janitor, kinuha na po ako ng simbahan para po gawin nilang scholar. Yes po, pero during that time po, ang sagot lang po ng simbahan po noon 70% at tuition fee lang. So I need to work pa rin doon sa Allowance. mga baon, saka mga allowances, sa mga projects and etc. So that's why itinuloy pa rin yung pagtatrabaho ko. As a student worker sa Redemptorist Church po, pumapasok po kami ng alas 7 po ng umaga at binibigyan naman po nila kami ng pagkakataon na tapusin po yung trabaho po ng alas 3:30 ng hapon. So that we have enough time na makapag-prepare para sa aming klase sa ganap naman po ng 5:30 ng hapon at yun po ay natatapos po ng alas 10 po ng gabi. Napakahirap kasi ang trabaho po kasi physical, napapagod yung katawan. Correct. Tapos siyempre alam naman po natin na ang Redemptorist Church naman po ay puntahan po talaga ng maraming tao. Pag talaga po ay unabot po ng Huwebes at Lunes, ibig sabihin po katatapos lang po ng Miyerkules at Linggo na napakaraming tao. Kinakailangan po namin pumasok ng mga minsan alas 3 ng madaling araw, alas 4 para makapaglinis po kami ng maayos at malinis po namin ng maigi yung mga dumi, lalo na po yung mga tulo ng kandila na nandun po sa sahig. Kasi ako po, naka-assign po ako sa buong beranda po ng simbahan. Ako lang po mag-isa. So mahirap pero meron po tayong pangarap. Sa gabay din naman po ng Inay Maria noong panahon po na yon. Kinaya po natin, sinama rin po natin yung pangarap natin na makapag-aral, makapagtapos at may ahon yung pamilya sa hirap at matulungan yung mga kapatid sa kanila din pag-aaral. Sa awa po ng Diyos, nakapagtapos po ako ng BS Customs Administration po
sa loob po ng halos 5 taon. Oh, kagawad, yung mga binabanggit nyo ngayon, yan yung lagi nyong ipinagdarasal kay Inay Maria? Noon po talaga makaahon po sa hirap, no. Mula bata po ako, lagi ko pong dinadasal maging maayos yung pamilya ko at makaahon po sa hirap. Oo. Mula bata ko, I think during that time elementary, no. So hanggang sa makapagtapos po ako ng pag-aaral, no. Ganun pa rin po yung yung dasal, no, na tignan yung pamilya ko, no, na mairaos ko, no, at mabigyan ko po sila ng magandang buhay, no, until such time makapag-asawa rin po ako. Ganun pa rin po yung dasal, no. At ang haba po nung panahon, no, bago po ibinigay ng Diyos, no, yung kakaiba pong blessing po sa aming mag-asawa. Napakahaba po, no. Naghirap, pero tayo kumbaga po, hindi nabugbog. po tayo bumitaw. Oo, kumbaga sa pelikula, nabugbog muna kayo bago kayo nagtagumpay. Opo talaga. So Opo. eto na sir, no, graduate kayo, nung panahong maghahanap na kayo ng talagang trabaho na talaga na mag-fit in dun sa natapos mong kurso, umalis ka na sa Baclaran Church? Hindi na po. Ang kasi, ang kontrata po as a student worker, once na ikaw ay makapagtapos, tapos na rin po yung iyong trabaho sa kanila. So that will be the time naman na you need to establish your own, no, makapag-apply sa iba. Sa totoo lang po, medyo sunerte lang po nung after ko po graduate kasi nagkaroon po ako ng kaklase na meron din pong logistics company. Kinuha niya po ako agad na bilang clerk. No? So nagsimula kayo bilang clerk. So sa kaklase ko po. And tumagal po ako sa kanya ng hanggang sa maging po ko documentation assistant, operations officer. Until such time, kinuha niya po ako, isa po sa may-ari, naging managing director po ako ng company niya. So kaya yung trabaho ko naman po maayos bilang empleyado, no. Umabot, yes po. Pero siyempre po, tayo naman po, hindi naman po natin gusto na habang panahon ay empleyado lang din po tayo, no. Kaya naman po ay naisip ko rin po na mag-establish po ng sarili kong kumpanya. At yung una ko pong pagtatayo ng kumpanya, hindi po ako sunerte. Ito po nagsara, nalugi po ako, naubos po yung ipon at kabuhayan po namin mag-asawa. So another pagsubok na naman po sa buhay po yung inabot po namin. Pwede kong putulin mo din sa part na yan po, sir. Ano yung nakita mong naging problema sa unang itinayo mong kumpanya? Bakit bumagsak? Yung skills naman po nasa akin, no, yung sa pamamaraan naman po ng pag-manage mo po ay nasa akin. Nakita ko po yung problema dun sa yung pagkakaroon po ng kasosyo. So hindi naging tama yung mga pare-pareho naming panuntunan, no, yung mga gusto po nating mangyari, ideas, no. Kaya dumating po kami sa point na naghiwa-hiwalay, no. So pero ang masakit po kasi ron, no, naghiwalay po kami ng hindi po kumita yung kumpanya. Kaya yung puhunan po na na-share, no, hindi na rin po naikuha. So dito na kayo, so pagkatapos doon, nung bumagsak yung una yung kumpanya, dito na kayo yung nagbenta ng alahas, ng utang para... Opo, no. After po no, nag-usap po kami mag-asawa, no. Ano ba yung kailangan namin gawin, no? So sabi ko sa asawa ko, Mami, hindi naman wala naman ako alam na ibang trabaho kundi sa sa logistics. Baka try natin this time, no. Baka kaya naman natin, no. Pasuportahan tayo ng mga loyal natin na kliyente na di magtayo tayo ng bago, sabi ko. Pero magkano ba yung meron tayo? Sabi niya nga wala. Wala tayong ipon, naubos na lahat. Pero may natitira pa naman na alahas, no? May natitira pa naman na alahas. No,
sinanla yung alahas, inabot po ng kulang-kulang 30,000, no. Nag-umpisa po kami sa 30,000, bumili kami 2 mesa at isang laptop. At may luma po kami desktop, doon po kami nagsimula. And I'm beginning to visit again yung mga kliyente ko before. At sunerte naman po ako na may isa akong kliyente na talagang hindi po ako iniwan, na talagang tuloy-tuloy po yung yung pagbibigay niya ng shipment, no. Pero syempre po, sa umpisa po na napakahirap kasi nga ang meron kami 30,000 na ibili ng laptop, na ibili ng lamesa. Wala po kaming panggulong po sa puhunan, no. Kaya yung mga unang shipment, no, ang ginagawa po namin, iuutang yung puhunan, i-release yung shipment, tapos pag nakasingil, magbabayad, uutang, pag may shipment uli, uutang, tapos magbabayad yung kliyente, tapos magbabayad po kami. Ganun po yung naging ganun po yung naging takbo po ng kumpanya namin sa loob po ng 6 na buwan. Pero po, yung paghingi po ng gabay at tulong ng Diyos sa pamamagitan po ng Inay Maria ng Lagi Saklolo, hindi po nawawala. Until such time po, sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon po kami ng sapat na puhunan at hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po ang amin pong negosyo na umiikot po yung puhunan na hindi na po kami umuutang. Ilang buwan o ilang taon po ba yung kumpanya nyo nung natanggap nyo yung unang milyon ninyo, sir? Tinayo po namin yung sarili po namin kumpanya po nung 2014, pero that is December. So nag-umpisa po talaga kami ng 2015, no. So nag-umpisa kami ng ilan lang empleyado, 2, 3, no. So until such time na lumaki kami, na meron na po kaming 20 empleyado right now, no. Meron ng opisina sa Las Piñas, may opisina sa Cebu, at meron din pa kaming warehouse sa Cavite, at may mga ilang truck na rin po kami. Wow. Yes po. So sa tingin nyo, Kagawad, ano yung naging sikreto nyo from janitor, tapos sumubok sa trabaho, nag-graduate, sumubok sa negosyo pero bumagsak at nagtayo ng sariling negosyo? Ano yung nakikita nyong sikreto? Bakit kayo matagumpay sa ngayon? Alam niyo po, no, bukod sa hindi po tayo bumibitaw sa paniniwala natin na balang araw na yung dinadasal natin sa Diyos, no, sa pamamagitan ng ating Inay Maria ng Laging Saklolo, no. Bukod sa hindi natin pagbitaw diyan, no, yung pangarap po, no, yung pangarap na may ahon yung pamilya, matulungan yung pamilya, no. Yung pangarap din na balang araw, no, makatulong sa mga kaibigan at makakatulong sa mga nangangailangan, no. Kasama po 'yon sa pinapangarap ko. At ang pangatlo po, no, yung lakas po talaga po ng loob. No, ako po kasi pag nakakita po ako ng opportunity para kumita, para lumaki ang negosyo, pag nakakita po ako ng opportunity, no, para madagdagan, no, ang aming kabuhayan, ginagawan ko po 'yun ng paraan, pinapasok ko po yung ganung pong opportunity, no, para po makapagdagdag po sa aming kabuhayan. Kasi kung hindi ko po lalakasan yung loob ko. Parang ganito po, no? Kailangan ko munang tanggapin yung negosyo, tsaka ko naiisipin kung paano ko siya gagawin. Kasi pag hindi ko siya tinanggap, wala akong pag-iisipan kung ano yung gagawin ko, di ba? Yun po, 3 lang po yun. Tiwala po sa taas, gabay po ng Inay Maria ng Lolo. Pangarap po na makatulong, hindi lang po sa pamilya, lakas po ng loob. Tingin ko po yung 3 po na yon, no, ang sikreto ay dala-dala ko po, no. So dala-dala po namin mag-asawa. Siyempre pera pa po, no, yung pagtutulungan po namin talagang mag-asawa. Lalo na po ako, ang laki po ng pasasalamat ko sa aking asawa na si Ellen, no, na alam niyo po siya po talaga ay by profession ay isa pong guro, no. Pero siya po ay nag-resign sa trabaho para tulungan po ako sa negosyo. Lalo na sa usapin po ng paghawak ng pananalapi, hindi niya po ako binitawan sa mga panahon po na bumabagsak
at nangangailangan kami ng puhunan at kailangan umahon po ulit, nandyan po lagi po yung aking asawa kasama po ang aking pamilya. Kagad, pwede po ba namin malaman kasi sa Baclaran meron yung letter of thanksgiving, no? Ano yung sinulat mo kay Inay Maria? Pagkatapos mong matanggap lahat ng biyaya, tapos ngayon naluklok pa kayo bilang kagawad, di ba? Congratulations. Opo, kasi noon po panay tayo hiling no. Panay tayo hiling no, pero hindi naalis yung yung pasasalamat no. Pero eto pong tinanggap po natin yung mga hindi po inaasahan at mga punong-puno po ng biyaya no, galing po sa Diyos no. Sumulat po tayo talaga ulit no kay Inay Maria no na tayo po uli ay nagpapasalamat no. Ako po kasi pag nagdadasal po kasi ganito no. Meron po akong shipment, meron po akong pagkakakitaan na papasukin. Ibigay nyo lang po ito. Pinapangako ko po. Yung parte po nito itutulong ko po sa tao. Ganun po lagi po yung dasal ko po. No? Na lahat ng biyayang bibigay nyo po, ibibigay ko po yung parte nito sa tao. Kaya ang ginawa ko po, no, yung huling pasasalamat, liham pasasalamat ko kay Nay Maria, yung ganung pangako po, black and white ko po, na lahat po ng blessing na ibibigay nyo po ay itutulong po sa tao. Sa katunayan po, nakapagtayo po kami ng mag-asawa ng foundation. No, yung since kami po ay lingkod ni Maria diyan sa Redemptorist Church, no. Tinawag po namin yung aming foundation na Lingkod ni Maria Nurturing Farm Foundation, no. Ito po ay may mga scholarship grant, no. May mga feeding programs, may mga outreach and relief operations, no. May mga values formations, no. Meron din po siyang mga pagtuturo rin po no sa mga bata no at kung ano yung pwede pong itulong no sa lipunan po kung sa abot po ng makakaya namin mag-asawa sa pamamagitan po ng foundation, yun po ay aming isinasagawa. Anyway, maraming salamat sa isang inspiring na kwento naway na touch po ng ating mga kapuso ang inyong kwento, Kagawad Julius. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po Sir Tuti, Ma'am Sen, sa ating mga taga-panood no. Maraming salamat din po sa mga kliyente na patuloy na nagtitiwala no sa Lenius Logistics. At salamat din po sa aking pamilya no, lalong-lalo na sa aking may bahay sa patuloy na suporta sa aking mga empleyado no. Sa aking mga kay Julius Group sa Baclaran po. Maraming salamat po sa mamamayan po ng Baclaran sa patuloy na katiwala no. Pero ang lubos po na pasasalamat po no sa ating Amang Diyos, ang lubos na pasasalamat po sa ating Panginoong Kuya Jesus, at ang lubos na pasasalamat po sa ating Inay Maria ng laging saklolo po no. Wag po tayo makakalimot po sa taas at wag po nating kalimutan sa mga biyaya rin po na tinatanggap din natin ay magkaloob din po tayo ng kaunting biyaya para naman po sa nangangailangan sa paligid po natin. Maraming salamat po. Amen.